Ito, Pensonic ito na 43. Ang problema ng unit natin, pag nakasalpak yung dalawang ribbon ay blanco yung screen. Pero pag isa lang daw yung nakakabit dito, mayroon daw display. O, kagaya yan. Backlight lang yung mayroon siya. May backlight yan, gaya lang blanco. Okay. So, try natin, hanapin natin kung saan banda yung sinasabi ng technician na nagdala nito na yung problema daw nito ay one side ang may problema. Yung isang side daw may display, yung isang side wala. So hang natin to. Tapos testing natin, tingnan natin kung saan side yung sinasabi niya. Yung good. Power on lang natin. Yan, nag-on na siya. Okay, nag-asol na. So check natin. Okay, so ito wala ano. Blanco siya oh. So pag itong nakahang, blanco pa rin siya. Try natin ihang ito tapos ikabit natin ito. So ito, pinalitan natin ng ribbon kasi hindi fit yung ribbon na nakakabit dito. Medyo maluwag pagdating dito sa taas. Pero dito sa baba, fit naman siya yung dating ribbon. Pero ito yung kinabit natin, fit na fit ito pagdating dyan. So ito, nakakabit yung side na ito. Ito naman naka-remove ngayon. Check ngayon natin yung display. Ayun, mayroon siyang display nga oh. Pero pagdating dito sa kabila, makikita mo kaagad yung problema ng glass niya. Mayroon siyang guhit na. So check natin yan kung ano ang naging cause, bakit. Pag sinalpak natin yung side na ito, bakit nagpo-protect yung ating T-con. So check natin yung pinaka-IC dito sa loob ng source scope. Baka sunog ito. Wala dito, pa ganun yung tape natin hanggang sa mahuli natin dito banda yung nagkakaroon ng problema ng top board natin. Kaya pag kinabit mo yung ribbon na ito, nagpo-protect yung ating T-con. Kaya nung nag-tape tayo banda dito, hindi na siya nag-protect. Kaya lang, ang display naman niya ay ganyan. Yan. So may problema talaga yung isang side nito. Okay. Tingnan natin kung source scope issue ito or hindi naman source scope. So ginawa natin, niliitan natin ng kaunti yung ating tape method. Ito, yung portion na dito lang banda tayo nag-tape. So napalabas natin yung display nito. Yan o. Nagkaroon na siya ng display pero damage talaga yung source scope natin. No? Hindi glass ang sira niyan, yung mga ganyang problema. Hindi glass yan. Nasa source scope ang sira niyan. Kaya lagyan natin ng palabas. So yan, lagyan natin ng signal. Yun no, nagka-display siya, 'di ba? Pero dahil sira yung pinaka source scope niyan, negative na. Pero napalabas natin yung display. Okay? So at least na try natin i-check kung kaya pa siyang i-repair or hindi. So yung ganitong problema, kailangan ito papalitan yung source scope na ito. Dito ang problema. Kaya nagpo-protect yung ating top board kasi nagkakaroon ng problema dito sa loob ng IC ng ating source scope. Nasa loob yung problema niyan. Kasi pagdating sa clock signal, yung mga clock signal natin ito, natanggal ko na lahat ng resistor dyan. Ang hindi lang natin natanggal yung signal dito papasok sa ating source scope. So yung ganitong issue, yung makikita mo yung itim sa screen, yung ganyan. Yan. Source scope ang may problema dyan. Yan. So pag pinalitan ng source scope yan, okay na sana yan. Kaya lang dahil wala naman tayo banding machine, hindi natin mapapalitan ng source scope yan. So itong set na to, itong isang buong source scope na ito, dapat mapalitan ito para mag-normal ulit yung unit natin. So kailangan dyan ay banding machine. Dito pwede tayo mag-manual. Pero yung dito nakadikit sa glass, kailangan banding machine. So wala tayo niyan. Kaya negative. Okay? So nakuha natin yung problema sa step by step na ginawa natin. Nagsimula tayo dito mag-tape ng magbablock or gamit ng tape na ganito kalapad. So mula dito, una, testing. Pangalawa, testing ulit. Pangatlo, testing ulit. Yung pang-apat, so dito tayo banda nakakuha ng signal or ng supply na hindi na nagpo-protect. Kaya diyan tayo nag-tape ngayon.
Kaya nahuli natin kung saan yung problema niya. So ito, at naipalabas natin yung display. So lalong nakita natin yung problema ng unit na talagang sira yung source scope niya. Pero napapagana pa naman natin. Okay? At kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na subscribe sa susunod ulit natin na video.